Hello everyone! Welcome to the Charo Channel. Magluluto tayo ngayon ng kalderetang baboy. Ang kaldereta ay isang popular na luto nating mga Pinoy. Ito ay gawa sa isang malambot na karne, pwedeng baboy, manok, baka, or even kambing. Tulad ng ginagawa ko sa video, ang karne ay hinihiwa ko into cubes. Pagkatapos mahiwa yung karne, bubudburan ko naman siya ngayon ng asin at paminta, toyo at suka, pero optional yung toyo at suka kung gusto nyo lang. Ilagay sa isang plastic container at i-marinate nyo at least 1 hour. Sa isang katamtamang laki ng kaldero, maglagay tayo ng mantika, igisa natin ng bawang hanggang maging brown siya. Then isunod natin ang sibuyas. Bigyan nyo ng oras ang pagkikisa ng bawang at saka sibuyas. Hayaan yung igisa nyo siya na medyo may katagalan. Kapag naamoy nyo na yung kusina nyo nangangamoy bawang at sibuyas na, ibig sabihin, ihahalo nyo na yung karneng baboy. Kapag ginisa na yung baboy, medyo taasan nyo na yung apoy. Kailangan talaga yung pagkikisa niya maging brown ang both sides ng karne. Haluin siya ng haluin para sumama yung lasa ng sibuyas at bawang doon sa karne. Ilalagay naman natin ngayon ang sangkap na tomato paste. Ihalo natin ang 4 cubes, water. Ang water, 500 or kalahating litro muna ang ilalagay nyo. Hayaan nyo siyang kumulo at kailangan yung apoy mataas pa rin. Huwag nyo nga palang kalimutang i-subscribe ako, mag-comments kayo below, mag-likes and share, at i-hit nyo yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko pa. Ihinaan natin ngayon ng apoy, tatakpan natin hanggang sa maluto siya ng about 1 hour. Ang ihahanda naman natin ngayon yung vegetables. Una, ginawa ko yung patatas. Ihiwa natin siya ng cubes. 6 na piraso ng patatas ang ginawa ko pero maliliit naman siya. Ipiprito ko siya ngayon. Bakit? Para firm yung potato. Kapag inihalo niya sa sabaw ng kaldereta, hindi siya madurog. Yun ang reason kung bakit piniprito ko yung patatas. Ayan, nagba-brown na siya. So, pwede na. I-set aside natin ngayon at ang isunod naman ay ang carrots. Ang carrots naman, huwag ninyong masyadong tatagalan ang pagpiprito. Slight lang dapat ang pagprito sa kanya kasi baka masyadong masunog. Nandito naman tayo ngayon sa paprika or bell pepper. So, hiniwa ko din siya ng cubes. Ang ganda ng kulay, iba-iba, yellow, green, and red. So tulad rin ng carrots, ipiprito natin siya, pero hindi matagal. Hindi siya pwedeng tagalan. Basta, ang importante, pag inihalo nga siya sa sabaw ng kaldereta, hindi rin siya madurog. Pwede na yung kanyang pagkaprito. Balik naman tayo ngayon sa niluluto nating kaldereta. Buksan natin ang kaldero. Nakita natin, nagtitikin na yung sabaw. Pwede na nating ihalo ang iba pang mga sangkap like liver spread, yung mga vegetables, potato, carrots, paprika. Yung mga sangkap natin ng pagluluto ng kaldereta ay mababasa nyo sa description. Makikita nyo rin dito sa video natin. Sa unahan ng video, nandun lahat ang ingredients. So, pakitingnan nyo na lang. Andito naman tayo ngayon sa paghalo ng paprika o red bell pepper. Ang ganda niya ng kulay niya. At eto na siya. Kailangan lang na lutuin natin about 10 or 15 minutes hanggang sa yung sabaw niya ay lumapot. And of course, last but not the least, yung green peas. Ayan, lalo siyang magbigay ng kulay. Maganda ang kulay at napakasarap ng lasa niya. Okay, the caldereta is ready. Serve with only rice. Enjoy your meal and don't forget to subscribe, hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko.